kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. At meron tayong natanggap dito, magandang marker ito. Turtle marker, merong face marker, merong square signs, at meron pang ibang klaseng bato na ngayon lang natin nakita ng mga pattern. Bago natin ito tatalakayin mamaya, ako'y mag-shoutout. Okay, shoutout tayo kay Chris Awili, Joseph Yato, Eusebia Abati Nueva Isihasan, kay Stanley Opayazagula, kay Lifonso Castillo, Masayon Marlon, kay Floranti Agustin, Kenneth Famor, Pango Sylvester, shoutout din kay Anthony Hisulgon, kay Emmanuel Romero, Maria Deta, Arnel Samson, kay Nika Morales, and lastly shoutout tayo kina Ong Pau, kay Tib Salsid, Dominador Regidor, kay Roderick Dormio, Rolly Masiga, Pedro TV3, kay Gregorio Nobal, Jason Mangawang, kay Rimel Madrio, Roland Saga, Pizio Himintisa, Mindanao Explorer, and lastly kina Charmy G. Rias, kay Malvin Maceda, at sa iba pang hindi nabanggit mga pangalan. Shoutout sa lahat, tayo na ngayon magpatuloy. At ito ang video ni Katiyats. Magandang marker. Ito ang ulo ng pagong na mayroong isang mata lamang at mga square rocks. Atin muna panoorin ito bago tayo magpatuloy sa ating analysis. Hindi siya katanaw eh. Ini yang area. Ini area sa Udos Pagong. Aro. Okay mga katiyats, magandang buhay sa lahat. Well, itong site ni Katiyats, kung napansin nyo, ay durog-durog ang mga bato at hindi ito natural na pagkadurog. Kasi kung natural ito, dapat smooth na yung mga surface niya. Ngayon nakita nyo mga sharp edges, jagged, kanto-kanto. Kaya yan ay, sa tingin ko, ang site ay merong napakalaking tunnel dyan na ginawa na malalim, at yung mga bato na yan galing yan sa ilalim ng lupa at inilabas nila. Kaya durog-durog yan dahil pwedeng binumbayan ng dinamita, kaya nagkabiyak-biyak ng ganyan. Kasi hindi naman ganyan talaga ang bato sa kabundukan. Dapat meron siyang distansya, merong lupa. Yan, nagkapatong-patong na yan. At mga sharp edges ang bato. Kaya pwedeng galing sa lupa, dinurog, pinasabog. Kaya nagkabiyak-biyak ng ganyan.
Ngayon kung napansin nyo mga katiyets, na narito ang ulo ng pagong sa gitna. Okay, yan ang ating tingnan ngayon. Ito yan. Ayan mga katiyets. So, meron siyang isang mata. Isang mata na sa bandang kaliwa natin. So tingnan nyo kung anong meron sa bandang kaliwa niyan. Merong mga bato dyan na parang hugis rectangle. Pwede nyong tanggalin yan, taubin, at tingnan ko anong meron sa baba niya. Pwedeng merong mga sucker deposit or mga quick deposit dyan. Ito number 3, a sign. Ang mga sign na ganyan, 3 kahit baliktad, ganyan, yan ay nagpahiwatig na mayroong tunnel. Tunnel sign yan, open tunnel. At ito, parang kinumbahin siya sa, ito puso na sana ito, pero nagmistulang ulo ng pagong. Kaya pwedeng marker ito, at ito yung kanyang direksyon, ang bandang kaliwa. Kaya tingnan nyo yan mga katiyets dito. Itong nakita nyo rito ay ito yung kanyang bandang kaliwa. So itong portion dito ang i-inspection nyo yan. Ito na parteng kaliwa. Baka mayroong natabunan lang dyan. Okay, punta tayo sa ibang marker. Ito naman na sign ay tool mark ito. Ginawa talaga ito, merong tools na chinisil dyan. Ayan, oh. Hindi yan natural kasi sa tingnan yung bato sa unahan na hindi ganyan. Ngayon, wala itong specific na kanji character, kundi sadyang binutas lang ang mga bato, binutas-butas para sign yan ang nakalagay sa mapa nila na merong malapad na bato, flat surface na meron silang ginawang ganito, mga short lines or dashes, mga short lines. Okay, kaya diyan sa malapit dito ay meron niyang kasama pa na iba pang bato na meron ng marker na arrow or litra or pointer. Ito ay parang lang to, itong parang reference lang siya na bato, yung ganyan. Medyo may kalakihan din siya kaya pwedeng reference marker. Ito naman parang talaga to, parang chinisil talaga siya, at ito ay merong marka sa gitna. Okay, kung ano man yan, hindi naman yan kanji, yan ay symbol. Kaya yan, kung tingnan natin, para sa akin ay ang unang gawin dito ay tanggalin yan. Ito, basagin yan, baka takip lang yan, baka simento, baka nilagay lang yan dyan, dinikit. Kasi parang na siya, kwadrado na. Kaya yan ang unang gawin, tanggalin yan, at pagkatapos ay tingnan nyo ang mga palibot nito. Kasi pag merong marker, meron niyang malapit na mga counter sign. Itong dito parang kanji yan, ganyan, no? Parang kanji sign ng doorway na merong nakadikit na iba pang karakter. Okay, patuloy tayo mga katiyats sa iba pang magagandang marker na narito sa site ng ating katiyats. Sandali lang. Ngayon mga katiyats, mayroong special marker dito. Ito yung mukha, mga face marker. Mata na duling, parang duling siya, at mata na parang nakasipat. Okay, ngayon atin muna hambing ang dalawang yan. Okay, itong isa dito
Kapag pantay, halos pantay ang kanyang mga mata, katulad ng ganito, kapag ganyan na face marker, ang ibig sabihin niyan ay nasa harapan lang talaga niya. So pinakamalayo niyan ay 10 meters, pinakamalapit ay 5. And then ito yan, naka-peripheral siya. 60 degrees siya na angle ang i-search nyo sa harapan niya. At ang layo, 5 to 10 meters. So yan lang mga tiyat. So puntahan nyo ang harapan niyan. Umpisa kayo sa 5 meters. And then papunta kayong 10. So dito kayo pupunta. So 5 papuntang 10 ang mga test dig. Ganyan lang, simple lang yung pag ganyan mata na dalawa at nakaharap pantay. Ngayon kung itong duling na itong maganda. Kasi ang duling yan ay ikis. Kung tingnan natin yan mga katiit, so ganyan. Kapag ikis, ibig sabihin target on the spot. So ang target ay narito. So ibig sabihin ang target niyan ay in front. Okay, dito lang yan talaga sa front niya. So ang distansya niyan 1 to 3 meters lang. Sa front, dito ang hukay. Ito ang maganda sa duling. Itong nakaikis na paningin ng mata. Kaya dito mas maganda ito na sign. Yan ang pinakamaganda na sign sa lugar nyo. Yung turtle, maganda yung turtle kasi classic siya, pero ang kahulugan ng turtle, ang item ay nasa tubig. Kaya kung merong creek sa unahan ng turtle na yun, example, ito yung ulo ng turtle, yan, at slope ang lugar, so yan, nakatingin yan doon sa may creek, sa may tubig. So kung may creek dito yan nakatingin. Ibig sabihin sa may creek ibinaon ng item, at ang gawin ay maghanap lang ng bato na malalaki doon na mayroong marka na magtuturo na mayroon siyang arrow at magtuturo ng item. Ibig sabihin counter sign ang hanapin nyo sa creek. Kahit anong bato na may marka, square, triangle, circle, letra, arrow, kapag mayroong ganyan counter sign na yan, itong turtle. At ang item ay nasa tubig talaga yan kapag turtle. At kapag walang tubig o walang creek sa malapit, ang ibig sabihin yan, turtle head, ay ang item ay ibinaon sa level ng tubig. Kaya kung walang creek, ibig sabihin malalim ang pagkabaon. Ibinaon ang item hanggang sa water level ng lupa. Okay, so napakagandang mga sign mga katiyats. Ito, panghuli ito. Meron daw ganito na marka, hindi naman natin makita kung ano. Legit ba ito na big? Big kasi yan. Ito naman, pwedeng pwedeng mountain. So kung ganyan ay pwedeng papunta sa itaas, sa mountain. Kasi ang mountain ay papunta yata dito kasi narito ang pointer niya, papunta doon. So pwedeng papuntang mountain ito. Mountain kasi yan na kanji. At ito naman east yan kasi merong sun rays. So east. So hanapin nyo ang east. Example na rito, punta kayo sa east. Meron daw big deposit yan. Big east. So ano bang ilagay doon sa east? Deposit, kaya big deposit at the east direction. At ito, yung nagaganyan, kanji sign yan for mountain. Kaya paakyat yan sa itaas. Ngayon, ang mahirap dyan ang pag-calculate sa distance kasi walang nakalagay dyan na distance. So puntahan lang sa unahan, hanapin ang counter sign. Pwedeng dead old tree, pwedeng malaking bato na pinupuntirian itong matulis na parte ng bato. So doon east ang hanapin. Okay, so yan lang mga katiyats ang aking partial analysis at assessment sa inyong treasure site. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.